Pangkaraniwang babae kung ilalarawan ko ang aking sarili. Ngunit ayon pa sa taong espesyal sa akin, nahiiba di umano ang taglay kong kagandahan. Ako si Dion, isang panganay na anak at kasalukuyang nasa 3 yugto ng kolehiyo. Mayroon lamang akong isang kapatid. Hindi kami mayaman, hindi rin mahirap. Pero wala na akong mahihiling pa dahil sapat na sa akin ang isang maligayang buhay. Lubos akong naniniwala sa pag-ibig dahil ito ang tanging dahilan kung bakit nagahari ang kasiyahan sa aking puso. I also believe that first love really never dies. Pinapatunayan ito ng aking mga magulang kung uungkatin ang kanilang matamis na nakaraan. I have here a diary. Itong bagay na to ang nakakaalam sa lahat ng mga nangyari sa aking buhay. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Yes, I am truly, madly, and deeply in love with a guy. Dito ko inilalarawan kung gaano ako kasaya. Hanggang sa kung paano ko winakasan ang kasiyahan ng iba. Isang umaga, nagising ako nang may bahid ng ngiti ang aking labi. Mula sa nakabukas na pintana ng aking silid, tumama ang sikat ng araw sa mamula-mula kong pisngi. Pero hindi ito mahapde dahil maaga pa naman. Kasalukuyan kong tinatapos ang paborito kong scrapbook na pinamagatang How Engineer Rowan Built My Love. Mayroong 100 na tulang scrapbook na to. Isinulat ko ang lahat para sa crush kong si Rowan. Mula pa nung unang beses ko siyang nakikita. Hanggang sa umabot ng 1 taon ang pagkagusto ko sa kanya. I also attached our meaningful photos together. Ngumiti ako at saka nagwika. Ang scrapbook na ito ang nagpapahiwatig ng nararamdaman ko para sa'yo, Engineer Rowan. Rowan had been my ultimate crush. Pero ngayon, masasabi kong siya ng love of my life. Naku, kung magkakaroon ako ng pagkakataong maging girlfriend niya, I swear. Dion anak, nandito na si Rowan. Bumaba ka na. Biglang tawag ni Mama mula sa labas. Naku, narito na pala siya. Opo ma, bababa na. Sagot ko. Tila kidlat akong kumilos at pinadikit sa huling pahina ng scrapbook ang huli naming litrato na magkasama. Pagkatapos, maingat ko itong inilagay sa kahon at ipinuwesto sa ilalim ng aking kama. Dali-dali kong dilinis ang mga kalat ng aking silid bago lumabas. At bumaba ng hagdan patungo sa kinaroroonan ni Rowan. Mula sa pagkaupo niya ay agad siyang tumayo at binigyan ako ng isang hindi maipaliwanag na ngiti. How's my girlfriend? Bungad sa akin na Rowan nang makalapit ako sa kanya. Natutunaw pa rin ako sa mga ngiti at titig na sa akin. Girlfriend? Sinong girlfriend? Tanong ko naman. Hindi ko na rin mapigilang umiti ng malapad. He chuckled before grabbing my hand and quickly stole a hug from me. I miss you, my crazy girlfriend, sabi niya. Oo nga pala, girlfriend na niya ako, matagal na. Pero hanggang ngayon ay crush na crush ko pa dun sa Rowan. At minsan nga, nakakalimutan kong boyfriend ko na nga pala ang aking ultimate crush. Saan pala tayo pupunta? Hindi ko na napigilang magtanong. Nag-message kasi siya sa akin kagabi at ang sabi niya, susunduin niya raw ako ngayon. Nandito na nga siya pero hindi ko alam kung saan ba kami pupunta. Date of course, but hey, I said, I miss you. Hindi pa rin bumitiw si Rowan mula sa pagkakayakap niya sa akin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng kiliti sa tiyan. Oo nga, narinig ko. Natatawa kong sagot. Love, ang dapat mong itugon sa akin ay I miss you too. Hindi ko na nga napigilang tumawa dahil sa ikinikilos ng boyfriend ko. Okay, namiss din kita Rowan. Sa wakas ay kumalas na rin siya mula sa mahigpit naming yakap. Bigla siyang ngumiti ng nakakaloko. Tuloy ay para akong natumba sa sahig. Aminado akong tumitiklop talaga ako sa mga ngiti ng gwapo kong nobyo. Ano na naman yung mga ngiti mong yan, Rowan? Tanong ko. Para kasing umandar na naman ang pagiging pilyo niya. Alam mo love,
Ang bango mo pa rin kahit hindi ka nali. Oo na, maliligo na ako. Hindi ko na pinatapos pang sasabihan niya. Narinig ko pang mahina niyang pagtawa. Nangaasar ka, Engineer Rowan? Pwes, mamaya ka sa akin. Saad ko, bago tumungo sa banyo at dali-daling naligo. After doing my daily bath routine, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad kong isinuot ang pinakamaganda kong damit at saka mabilis na pumili ng sandalyas na nababagay rito. Naglagay din ako ng konting pampaganda sa mukha. Pagkatapos kong gawing presentable ang sarili, lumabas ako ng aking silid at handa na sanang sumigaw ng, "Tara na!" nang bigla akong nagulantang sa aking nakita. Hindi ako makapaniwalang nakasuot ng magagandang damit ang buong pamilya ko. Automatikong kumunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Kaya agad ko rin silang tinanong. At saan naman kayo pupunta? Tanong ko na nga. Surprise! Inaya ko rin silang sumama sa date natin, love. Sagot na Rowan. Aba, pinagkakaisahan niyo ako Abot langit na ang aking ngiti. Madalas naman kami nagde-date ni Rowan nang kami lang. Kaya ngayong kasama ang buong pamilya ko, hindi ko maiwasang matuwa ng sobra. Minsan lang kasi ito at sigurado akong magiging masayang lakad namin ngayon. O ano, maganda na ba itong makeup ko, anak? Ngiting-ngiting tanong ni Mama. Anak, magaling pala magsuot ng necktie si Rowan Saad naman ni Papa. My gosh, ate, let's go na! Bulyaw ng kapatid kong babae. Tiningnan ko si Rowan at tanging tunay na kaligayahan lamang ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang mapasapo sa aking noo. Gayunpaman, masaya rin ako. Sapagkat tiyak na ito na ang magiging pinakamasaya kong lakad. Let's go, love. Halata sa mukha ni Rowan ang excitement niya sa lakad namin ngayon. Tara! Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa boyfriend ko. Hahawakan ko dapat ang braso niya upang gawing alalay. Pero bigla niyang hinawakan ng aking kamay. Lihim akong napangiti at napamura dahil sa kakaibang sensasyon at kiliti na aking nararamdaman. Butterflies in the stomach is indeed real. Kotse ni Rowan ang ginamit namin. At siya rin ang nagmamaneho nito. Nasa tabi niya ako nakaupo. Samantalang sina Mama, Papa at kapatid ko ay nasa likuran naman. Walang katumbas ang saya sa pakiramdam kapag tanggap ng pamilya mo ang lalaking tinitibok ng puso mo. Sa gitna ng biyahe, maraming mga bagay ang naglalaro sa aking isipan. Sa kabila ng saya, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Alam ko kasi na ginagawa ito ni Rowan ngayon dahil aalis na siya bukas. May gagawin siyang projects sa London at yun ang pinapangarap niyang project bilang isang engineer. Napabuntong hininga na lang ako at saka napatitig sa kanya. Para saan naman ang mga titig na yan, love? Tanong niya bigla. Bahagya akong nagulat, ngunit agaran ding nawala nang mahina siyang tumawa. I know, you will miss me Dion, but I will miss you more. Ngayon pa nga lang, miss na kita. Tipid akong napatawa sa sinabi ni Rowan, pero hindi na ako nakapagsalita pa. Kasi parang wala na akong mahagilap na mga salitang pwedeng bigkasin. Maikling panahon lang naman ang pananatili niya sa London at babalik din siya kaagad. Pero nalulungkot pa rin ako. Love, pagtawag ni Rowan habang nasa kalsada pa rin ang paningin at seryoso sa kanyang pagmamaneho. Tugon ko. This time, hinarap niya ako at saka nagwika. Sa harap ng pamilya mo, I promise to be the engineer of the house you will build in the future. Or should I say, our house? Akmang yayakapin ko na siya nang biglang sumigaw ang kapatid kong babae. Kuya Rowan naman baka mamatay na tayo bago matupad yung promise mo. Kaya please po, focus on the road. Sabay-sabay kami nagtawanan dahil sa sinigaw ng aking kapatid.
Agad namang ibinalik ni Rowan ang kanyang atensyon sa pagmamaneho, habang bahagya pa rin siyang tumatawa. Naging sobrang saya nga ng araw kong yon. Hindi matutumbasan ng pera ang banding naming lahat. Naging mabilis ang pagtakbo ng mga oras. Lumipas ang ilang buwan. Natapos ko na rin sa wakas ang kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Nursing. Nag-uumapaw ang galak sa kasuluk-sulukan ng aking puso. Nang sa wakas ay narating ko na rin ang inaasam-asam kong tagumpay. Kahit wala si Rowan sa tabi ko, ayos lang. Ang mahalaga ay nakapagtapos na ako ng kolehiyo. Ngayon, isa na akong ganap na nurse. Hindi ko maipaliwanag ang saya sa pakiramdam noong mga sandaling tumungtong ako sa entablado at tinanggap ang aking diploma. Kasabay ng mga palakpakan mula sa madla, lalong-lalo na sa mga mahal ko sa buhay. At first, I was contented. Wala akong pakialam sa mababa kong sweldo noon. Kasi ang mahalaga lang sa akin ay ang magsilbi sa mga pasyente. Kaya lang, habang tumatagal ay hindi na naging sapat sa akin ang sahod na aking natatanggap. I want more. I deserve more. Kahit pa nasuklian ko na ang paghihirap ng aking pamilya, dulot ng aking pag-aaral noon. Pakiramdam ko, mayroon pa rin kulang, hindi pa rin sapat. Hanggang sa napagdesisyonan kong magtungo sa ibang bansa at doon mag-alin ng serbisyo. Sa dahilang hindi maipagkakailang doon ay malaki ang aking magiging sahod. Although, it's hard to part ways from my loved ones, I still did. Tinatak ko na lang sa isipan ko na dito sa Australia ay gaginda ang buhay ko. Na sa bansang to ay mas mapapaunlad ang aking pamumuhay. Hindi lang para sa akin kundi para na rin sa pamilya ko at kay Rowan. Gabi-gabing sinasalo ng aking unan ang mga luhang hindi ko mapigilang bitawan. I left my family at para ko na rin iniwan si Rowan kasi wala na ako sa Pilipinas. Wala na ako roon para balikan niya. Ngunit kahit na ganoon, hindi ito nangangahulog ang pinutol ko na rin ang lubid na nakatali sa aming dalawa. Si Rowan ay akin pa rin at mananatili akong sa kanya. Kakayanin namin ang long distance relationship na to. Ang nag-iisa ko lang nakalaban ngayon ay ang pangungilila ko sa aking nobyo. Sa mga pagkakataong kapwa kami hindi abala, sinusulit namin ang bawat sandali na magkausap sa pamamagitan ng telepono. We have been through countless video calls pero hindi ko pa rin maiwasang mangulila sa kanya. I want him by my side. I miss his smiles, his laughs, his hugs, and his kisses. I miss everything about him. Isang araw nabalitaan ko na lang bigla na umuwi na si Rowan ng Pilipinas. Wala siyang sinabi sa akin tungkol sa bagay na yon. Kaya bahagya akong nagtampo. Nagulat ako nang malamang hiniling niya sa mga magulang ko na doon na raw muna siya titira sa bahay ng aking pamilya. Pinili niyang doon tumira sa amin upang kahit papaano mabawasan ang lungkot niya mula noong nagkalayo kami. Natawa pa ako nang sinabi ng kapatid kong nagpupumilit daw siyang pagharian ng aking silid. Kahit pa mayroon naman kaming dalawang silid para sa mga bisita. Dahil sa pansamantala niyang pagtira sa bahay, sinabi ng kapatid kong babae na napakaswerte ko. Ako ang pinag-uusapan ng buong nayan namin. Naiinggit daw sa akin ng mga tao dahil meron akong isang boyfriend na engineer na ngayon ay sa bahay namin nakikitira. Ayon pa sa kanila, labas daw akong pinalad sa buhay. Dahil bukod sa nakapagtapos akong mayumi, mayroon pa akong profesional at gwapong nobyo. Most of all, Rowan's high-class family. Nila'y magiging mayaman ako pag nagkatuluyan kami ni Rowan. Pero kailanman ay hindi ako maghahabol sa pera niya. All I need is Rowan's eternal love. Isang malamig na gabi, agad kong binuksan ang aking laptop upang tawagan si Rowan. Matyaga ako naghihintay sa kanya. Hindi nagtagal ay sinagot na niya ang tawag kaya agad akong napangiti. Hi love, guess what? Bungod niya.
Kitang-kita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang nakaupo sa paborito kong silya. Walang dudang nasa study table ko ngayon nakalapag ang laptop niya at nasa silid ko nga siya. Nakakita ko mula sa likuran ni Rowan ng bagong designs at decorations ng aking kwarto. Kung hindi lang ako nagmumukhang tanga sa oras na yakapin ko tong laptop, ginawa ko na sana. Masyado mo yatang pinaganda ang kwarto ko ah. Tatango-tango kong saad. Mamaya na Dion, you need to guess one thing first. Aniya, habang nakangiti kaya wala akong magawa kundi mag-isip. Well, new project? Agad siyang umiling. Tandaan na mali ang hula ko. Ano? Tanong ko. Ganun na lang ang gulat ko nang bigla nang ipinakita ang scrapbook ko. Tada, how engineer Rowan built my love pala. Pangaasar niya na agad kong ikinataranta. Hoy, Rowan, huwag mong pakialaman yan ha. Bulyaw ko. Ibalik mo na yan kung saan mo nakuha, ano ba? Kaya palang ngiting-ngiti ang loko. Muntik na akong mahimatay nang magtangka siyang buksan ng scrapbook ko. Oh no, don't, huwag mong tingnan yan, please. Paano mo ba nakita yan? Tinago ko naman yan ng maigi ah. Hindi ko pa rin napigilang mahaya na makita niya kung gaano ako kabaliw sa kanya dati. Hindi na mahalaga kung paano ko ito nahanap. I don't even know how you have this one, love. Rowan, put it back now, please. I am trying to be serious. Pero, nagmumukha naman siyang bingi ngayon. Ikaw Dion ha. Akala ko sa ating dalawa, ako ang unang na in love. Ikaw pala. Hindi mo man lang sinabi sa akin ultimate crush mo pala ako. Isang dream come true pala ako rito. Wika niya. Habang nakangiti ng nakakaloko. Halatang halata na inaasar niya ako ngayon. Look at your cheeks, namumula ka na oh. Dagdag niya pa. Tuloy ay automatic akong napahima sa aking pisngi. Ramdam ko nga namumula na ako ngayon. Dahil para bang umiinit ang pakiramdam ko dahil sa hiya. Kaya maluha-luha ako nagmamakaawa sa kanya. I am begging you, love. Don't take a look at the contents. It's my private stuff. Pero ang loko, nakangisi pa. Naku, pasensya ka na. But I'm done reading this. Poems? Para tuloy akong kumain ng maraming paro-paro. Ang galing naman pala magsulat ng tula nitong girlfriend ko. Sa huli, hindi ko na napigilang bumagsak at humiga ng tuluyan sa aking kama na inuupuan. Lumayo ako ng bagya sa laptop ko. Magkahalong kilig at hiya, ang kasalukuyan naghahari sa aking pakaramdam. Makakainis? Bakit ko ba'y nakalimutang dalhin dito? Mahina akong sigaw. Nahihiya na tuloy akong makita at kausapin siyang muli. Love, come back here. Ayaw mo ba akong pagmasdan habang kinikilig? Rinig kong tawa niya. Meron pa ritong, you are the gardener who planted the most beautiful flower in my heart called love. Parang nababakla na tuloy ako. Kasalanan mo talaga to Dion. Pinakalig mo ako eh. Dagdag niya pa. Wala na akong ibang magawa kundi lasapin na lang ang kahihiyang to. May isa pa ako rito Rowan. May diary ako. Pero hindi mo to mababasa. Bulong ko sa aking sarili. Natapos ang usapan namin ni Rowan na puro lang pangaasar niya ang naganap. Hindi pa rin siya makaget over sa scrapbook kong yon. Samantalang ako ay parang ginigisa na ng tuluyan. Kinaumagahan, walang ibang espesyal na nangyari sa akin, kundi duty lang sa hospital. Ramdam ko ang pagod sa araw na to, pero kaya ko pa naman. Dito naman ako masaya sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Pagsapit ng gabi, matagal akong nakauwi sa hotel kung saan ako tumutuloy. At nakaramdam na rin ako ng gutom. Gayunpaman, nasa hospital pa rin ako. Hoy, Lawrence, hindi pa ba tayo maghahapunan? It's almost 9, nagugutom na ako. Reklamo ko, habang hinihimas-himas ang aking tiyan. Hingin mo muna ang permiso ko Dion. Nurse ka lang, doktor ako. Pagmamayabang niya kaagad, na agad ko namang ikinatawa. Siya si Dr. Lawrence Aldari.
a surgeon and the closest friend of mine. Mula nang dumating ako dito sa Australia. Siya ang kauna-unahang taong naging kasundo ko sa dahilang kapwa kaming Pilipino. Kaya't agad ko ring naging kaibigan. Normal na sa aming pangalan lamang ang tatawag sa isa't isa. Maliban na lang kung mayroong ibang tao sa hospital na makakarinig. Madalas siyang nakasimangot at madalang lang ngumiti. Kaya ang mga tao rito ay tinatawag siyang cool doctor. Yung nurses in this hospital are dying to witness how handsome he is. Lalo na kung nakangiti siya. Lawrence has a lot of admirers, even his patients. May pagkakataon pa nga nagpapanggap ang pasyente niyang hinimatay habang naglalakad sa hallway. Kasama siya para lang mabuhat niya ito. I don't know what's with them. Hindi naman sobrang gwapo ang doktor na to. Well, sakto lang. Gutom na talaga ako eh. Pwede bang kumain na tayo? Pagrereklamo kong muli. Nagmumukha na akong bata na hindi binigyan ng perang pambili ng lollipop. We still have... Aniya. Saka sinulyo pa ng kanyang relo. 2 hours and 36 minutes left. Tiisin mo muna ang gutom diyan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang atensyon sa natutulog na pasyente. Nagsimula na akong mainis. Halata namang wala na kaming mahalagang gagawin sa mga oras na to dahil stable ng pasyente. Kaya dapat ay maaari na akong kumain. What a heartless surgeon. Bulong ko. Sapat lang para hindi niya marinig. Lahat ng mga bagay na nandirito sa loob ng silid na to ay pananlilisikan ko na ng aking mga mata. Maging ang pasyente. Tinitingnan ko na ng masama. Maalaga naman ako bilang nurse. Pero kapag gutom na ang kalaban, aba, ibang usapan na yun ah. Maya-maya pa, biglang kinuha ni Lawrence ang kanyang cellphone at mabilis na nagtipa rito. Pagkatapos ay agad na ibinalik sa kanyang bulsa. Kasalukuyan siya nakaupo sa upuan ng gilid ng hospital bed. Samantalang, nakatayo naman ako sa tabi ng doktor na to. Hindi nagtagal, naubos na talaga ang pasensya ko. Kaya padabog akong humakbang patungo sa sulok ng silid kung saan naroon ang mga upuan. Lihim kong pinagmumura si Lawrence sa aking isipan dahil sa masamang pagtrato niya sa akin. Ewan ko ba sa lalaking to? Sobrang bait na naman sa ibang tao pero minsan pagdating sa akin ang sama-sama ng pakakitungo niya. Tulad na lang ngayon. Alam na ngang gutom na ako rito pero ayaw pa rin akong hayaang kumain. Magka-ulcer ka sana. Bulong kong muli. Nananabik na akong dumihan ng lab gown niyang suot na ubod ng puti. Iyan pa naman ang kahinaan ng loko. Ang madumihan ng kanyang damit. Kapag talaga magkasakit ako dahil sa matinding gutom, I swear, hahanapin kong pinakamabahong putik sa balat ng lupa at isasabo yun sa kanyang lab gown. Kaya hindi na siya nagkaka-girlfriend eh. Masyado kasing gentleman. Napaka-gentleman talaga. Food delivery for Nurse Dion. Isang boses mula sa labas ng silid ang gumulantang sa akin. Agad akong napatingin sa kinaroroonan nito. Food delivery? For me? Wala sa sarili kong tanong. Hindi ko na naisip kung kanino nanggaling ang pagkain. Dali-dali akong tumakbo patungo sa bahaging nakabukas na pintuan. At akma na sanang kukunin ang nakabalot na pagkain nang may bigla akong maalala. Thank you, but isn't it prohibited to eat inside the patient's room? Tanong ko. Kailangan kong magsalita ng English kasi hindi naman Pinoy itong kausap ko. You can reject the food if you want. Biglang sabat ni Lawrence na naging dahilan ng mabilis kong pagguha sa pagkain at nagpasalamat sa nag-deliver nito. Agad akong bumalik sa aking kinauupuan nang makita kong ito ang paborito kong pagkain. Napangiti na lang ako nang wala sa oras. Lawrence, halika, kumain ka na rin. Pag-aalo ko. Bigla yatang naglaho ang inis ko sa kanya nang makakita ko ng pagkain. No thanks, hindi pa ako nagugutom. Pagtanggi niya. Hindi ko na rin siya pinilit pa. Agad na akong lumamon at nilasap ang lasa ng pagkain. Napakasarap nga naman talaga nito.
Talagang magpapawala ng init ng ulo ko. My favorite! My favorite! Ula sa sarili kong bulalas. Tuloy-tuloy lang akong kumain, kahit na punong-puno na ang aking bibig. Paano ba naman kasi, hindi ako nakapagtanghalian kanina dahil sa labas na abala. Kaya hindi maaaring hindi ako makapaghapunan ngayon. Enjoy na enjoy ako sa pagkain. Hanggang sa may naalala ako. Sino kaya ang mabuting nilala na nagpa-deliver nito? Tanong ko sa aking sarili gamit ang may kalakasang tono. Nang tinapunan ko ng tingin si Lawrence ay nahuli kong ngumiti siya ng tipid kaya hindi ko mapigilang titigan siya ng ilang segundo. Napansin kong parang pilit niyang pinipigilang ngumiti. What? Tanong niya. Sa head nurse siguro nabigay sa'yo niyan. She's your friend, right? Dagdag niya pa. Lihim akong napangiti sa sinabi ng doktor nito, pati na rin sa kasalukuyan kong iniisip. Head nurse doesn't have any idea about my favorites, especially when it comes to foods. Bukod sa nobyo kong si Rowan, ay si Lawrence lang naman na nakakaalam ng paborito kong pagkain. Paano niya nalaman? Siyempre, magkaibigan kami at hindi palaging magkasama. Lumalabas kami minsan para kumain. Kaya nalalaman niyang favorite foods ko. Nice try, doctor. Sarkastiko kong saad sa kanya. Huwag kang assuming Dion. Hindi ako nag-order niya na. Pilitin man niyang tumanggi, halata pa rin hindi siya nagsasabi ng totoo. Dr. Lawrence is indeed a bad liar. Hindi siya marunong magsinungaling. Kahit mga bata siguro ay hindi maniniwala sa kanya. Kaya ang kaninang malademonyo kong pagtingin sa kanya ay bumalik na sa dati. Na-appreciate ko na naman ang kabaitan niya. Maliban sa pagiging gwapo, may mabuti ka rin palang puso Bulong kong mali sa aking sarili. Pagkatapos kong kumain, hindi ko mapigilang tahimik na magpasalamat kay Lawrence. Malakas ang kutob ko na siya talaga ang nag-order nito para sa akin. Lalo na't naalala kong may tinipa siya kanina sa kanyang cellphone. Pagkatapos kong sabihing nagugutom na ako. Tumayo na ako at dahan-dahang humakbang patungo sa upuang naroon sa gilid ng higaan ng pasyente. Kaharap sa inuupuan na Lawrence. Mula sa aking kinauupuan ay pinagmasdan ko ang makinis ng mukha na lalong pinatingkad sa liwanag na bigay ng ilaw. Ibang klase nga talaga ang pagiging magandang lalaki ng kaibigan kong to. Una kong napansin ang makapal niyang kilay. Pagkatapos ay dumako ang aking paningin sa seryoso, ngunit mapungay niyang mga mata. Hindi rin nakataka sa akin ang pilikmata niyang tila alon ng kurba. Ang kanyang matangos na ilong ay sadyang agaw pansin, lalong-lalo na ang mapang-akit at mamula-mula niyang lapi. Magandang lalaki rin ang nobyo kong si Rowan. Ngunit hindi ko maitatangging higit na mapalad ang taong kaharap ko ngayon pagdating sa panlabas na anyo, maging sa panloob. He's undeniably handsome, for pity's sake. Dr. Lawrence Aldari. Tunay ngang isa siyang gwapo at makisig. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang napansin ang mga... Busog ka na ba? Nagulat ako sa biglaan niyang tanong. Ha? Narinig mo naman hindi ba? Aniya. Ilang segundo rin ang lumipas bago ako sumagot. Oo. Masarap kasi yung ulam pati na rin ang drinks. Hindi pagkain ang tinutukoy ko, Nurse Dion. Pagputol niya sa sasabihin ko. Magtatanong na sana ako, nang bigla na naman siya magsalita. I am pertaining about you. Staring at me. Busog ka na ba sa kakatitig sa akin? Hindi ko inaasahan ang direkta niyang tanong. Tumawa ako ng peke, saka pinilit na hindi magpahalatang tama siya. Hindi kita tinitingnan, Dr. Lawrence Ikaw yata ang assuming sa ating dalawa Kahit halatang halata na ako, sinubukan ko pa rin tumanggi. Really Kaya pala bigla ka nilang sumigaw kanina ng
He's undeniably handsome for Pete's sake. Habang nakatingin sa akin, saad niya saka ngumisi. Hindi ako nakakilos para akong natamaan ng kidlat. Hindi ko alam kung paano nangyaring lumabas pala sa bibig ko ang isa sa mga iniisip ko kanina. Gusto ko nalang lamunin ng lupa dahil sa sobrang pagkapahiya. Do you have a crush on me? Pansamantalang tumigil ang aking hininga dahil sa tanong ni Lawrence na walang preno-preno. I'm sorry, Nurse Dion, but you're not my type. Swerte mo at naging best friend mo ang isang katulad ko. Wika niya na nagpainit naman sa aking ulo. Tumayo ako kasabay ng pagsigaw. Huwag kang mangarap ng gising, Lawrence. May engineer na boyfriend tong kausap mo, no? Rowan is the name. Pagmamayabang ko. After mentioning my boyfriend's name, bigla akong naramdaman ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nang masilayan ng biglang paglalaho ng ngiti ni Lawrence, maga nga ang ginuhit ng kanyang mga mata. Automatiko ako nagtaka sa aking nakita. Hindi ako sigurado, pero bakit parang may bahid ng sakit ang mga mata ni Lawrence pagkatapos kong banggitin si Rowan. Kinagabihan ay agad kong isinulat sa aking diary ang mga nangyari sa akin ngayong araw na to bago ako nakatulog ng mahimbing. Walang ibang nangyari sa buhay ko rito sa Australia. Palagi akong nasa hospital para sa aking tungkulin. Magtatrabaho, tatawagan ng pamilya, tatawagan si Rowan. Gagala pa minsan-minsan kung may bakanting oras. Tapos, duty ulit sa hospital. Ganito lang ang life cycle ko rito sa bansang to. Hanggang sa lumipas ang 5 taon, hindi ko inaasahan ang unti-unting pagbabago ng aking nararamdaman. Pakiramdam ko, bawat pintig ng aking puso ay naging taksil na. Hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam. At natatakot din ako sa kung anumang susunod na mangyari sa akin. Lalong-lalo na sa amin ni Rowan. I thought I would never feel this way. Akala ko, ako nang pinakamatapat na girlfriend sa balat ng lupa. Pero mukhang nagkamali yata ako. Isang malaking pagkakamali. Sa loob ng 5 taon, batid ng langit kung paano ko pilit na pinigilan ng sariling umibig sa iba. Even my diary knows how hard it is to do such thing. Pinilit kong maging tapat, sinikap kong diktahan ang aking puso, at kumbinsi ng sarili na marahil ay bunga lamang ito ng pangungulila at pananabi ko kay Rowan. Ngunit bigo akong linlangin ng sarili ko. Madalang na lang kami magkausap ng aking nobyo. Sa dahilang nilalaman ako ng pagkabagabag. Nasa akin ang mali. Dahil akong umiiwas kay Rowan. Kung dati tila ang boses ng nobyo kong pinakamabisa akong gamot upang maibsan ang nararamdaman kong pagod mula sa trabaho. Ngayon, hindi na gumagana sa akin ang bagay na yon. Bawat araw higit na sumibol ang panibagong pag-ibig sa aking puso. Ang mga ngititawan ni Lawrence na sa akin lamang nagiging totoo. Ang mga pagpapanggap niyang walang pakialam sa aking kalusugan. Ngunit ibang sinisigaw ng kanyang mga mata. Ang mga pangaasar niyang may gusto ako sa kanya. Mga pangaasar niyang noong una kinakainisan ko. Ngunit naging makatotohanan sa huli. Gayunpaman, wala rin kaalam-alam si Lawrence na may nararamdaman na ako para sa kanya. Wala rin akong balak na ipaalam sa kanya, no? Ang tungkol sa bagay na to, may nobyo ako. Mali itong nararamdaman ko, maling-mali. Kaya bago pa man ako tuluyang magkasala kay Rowan, nakabagdesisyon na akong bumalik sa Pilipinas. Babalik ako roon kahit paunti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko para sa aking boyfriend. Babalik ako dahil gusto kong ibalik ang pag-ibig ko para kay Rowan. Kaya ko namang pigilang nararamdaman ko kay Lawrence at kaya ko rin itong itigil. Lalo na, hindi pa naman siguro to ganun kalala. Siguro naman, possible pang matutuhan kong mahalin ulit si Rowan. Kasi minahal ko naman talaga siya ng totoo dati. Ito na marahil ang pinakamainam na paraan para mawala ang guilt na nararamdaman ko sanhi ng pagkahulog sa ibang lalaki. Ayokong magtaksil. Ayokong maging taksil.
Kasalukuyan akong nasa opisina ni Lawrence. Kapapasok ko pa lang. Naabutan ko siyang nakayuko at tutok sa mga papel sa mesa habang nakaupo sa kanyang silya. Kaya hindi ko masilayan ang timpla ng kanyang mukha. Dr. Lawrence, our VIP patient from the 14th floor wants to see you. Seryoso kong saad sa kanya. Pero sa halip na tumugon, isang tanong pinakawalan niya. Uuwi ka na ng Pilipinas? Palagi na lang akong nagugulat sa mga tanong ng lalaking to. Hindi ka agad ako nakakasagot. I am asking you, Nurse Dion. For the 9th times. Nagulat na naman ako. I am not expecting him to address my name with my profession. Gamit ang kakaibang tono ng kanyang boses. Mukhang seryoso nga ang ihip ng hangin ngayon ah. He is now acting more formal than I am. Kaya nagsimula na akong kabahan. Hindi ko nga alam kung bakit ganito na lang ang kabang nararamdaman ko. Hindi rin ako mapalagay. Should I be bothered? Yes, next week. For good. Nauutal kong sagot. Maya-maya pa'y inangat niya ang kanyang paningin na naging dahilan sa pagtatagpo ng aming mga mata. The feeling of meeting his eyes want to break a piece of my heart. Para bang dinurog ang buong pagkatao ko. Hindi ko na maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko inaasahan ang bigla niyang pagtayo at dahan-dahang paglalakad patungo sa aking kinatatayuan habang nananatiling nakikipagdigma sa aking mga mata. For good? Is it really for good? Tanong niya. Or for you to escape? Dagdag niya pa. What are you trying to say? Tanong ko pabalik. Kahit obvious na tinatanong ko pa rin. Tumawa si Lawrence ng peke. May gusto kong takasan diyan no? Bawat salitang kanyang binibitiwan ay kay himigin ng lobhang seryosong tono. Nagsimula nang gumilis ang pintig ng puso ko. At ang tanging paraan para malabanan ko ito ay ang pagbibiro kaya sinubukan ko na. Takasan? Oh, come on. I'm not a criminal. Sabi ko. Pagkatapos ay peke akong tumawa. Akma na sana akong tatalikod nang magsalita na naman siya. Can you please stay a little longer, Dion? Napakarami kong gustong sabihin sa'yo eh. Pero palagi akong inuunahan ng takot. Nag-iipon pa nga lang ako ng tapang. Tapos bigla ko na lang malalaman na aalis ka na. Hindi ako makagalaw. Tila pinako ang aking mga mata mula sa aking kinakatayuan. Ang pintig ng puso ko'y nagmistulang mga kabayo naghahabulan. Dahil sa sobrang bilis nito, lubha akong kinakabahan sa mga salitang binibitiwan ni Lawrence. Dion, I have been trying not to explode. I've been trying really hard to stop these feelings. Oh, tila lalong bumilis sa mga kabayo naghahabulan sa aking puso nang marinig ang isa sa mga nais kong marinig. Lawrence, I think you need to get out now. I am just your friend. Kaya kahit ano pang sasabihin ko, walang saysay. So, just forget the sin and leave. Tumango ako. Marahil nga'y mabuti pa rin ang tadhana sa aking buhay. Sapagkat hindi niya ako hahayaang mabahira ng pagiging taksil bilang isang nobya. Tumalikod ako at nagsimula ng humakbang palabas. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalabas, ay muli na naman niya akong tinawag. Pero, hindi ba talaga pwede? Tanong niya. Huminto ako ngunit hindi lumingon. Hanggang kaibigan na lang ba talaga ang papel ko sa buhay mo, Dion? Ilang segundong katahimikan. I admit I am waiting for him to say something. Something I want. But at the same time, afraid to hear. I am not stupid, Dion. Lalong hindi ako manhead. You love me, don't you? Dahil sa tanong niya, automatikong gumalaw ang aking katawan at humarap sa kanya. Pinilit kong sumagot. Kilalang kilala mo na ako, di ba? Alam mong hindi ko maaatim na matawag na isang taksil. My feelings for you doesn't matter.
Nagsimula na ring mamasa ang aking mga mata. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagsasalita. Mahal man kita o hindi pa rin ito mababago ang katotohanan. Masisira ang dignidad ko kapag patuloy kitang mamahalin dahil may nauna nang nagmahal sa akin. Kuha mo? Pabigat ng pabigat ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Nasasaktan ako sa sarili kong pinagsasasabi. Kung ganon, tama ako? Tama ako? Sigaw niya. You feel the same way? Mahal mo rin ako diyon. Makikita ang saya, kaakibat ng lungkot at sakit sa kanyang mga mata. And I have no plan to tolerate this feeling, Lawrence. Gusto kong magmahal ng walang ibang masasaktan. Hindi pa naman kita ganun kamahal eh. Kaya ko pang pigilan to. Pipigilan ko kasi alam kong masasaktan si Rowan kapag malaman niya to. Hindi ko namalayang kanina pa pala nagsimulang rumagasa ang aking mga luha. Dahil sa katagang hindi pa naman kita ganun kamahal. Masakit dayain ang sariling nararamdaman. But what pains me more is to see Lawrence bursting in tears. Patuloy niyang pinapahiran ang kanyang luha. Pero ayaw na itong tumigil sa pagbuhos. How about me, Dion? How about me? Wala akong maisagot. Masasaktan din naman ako kapag muli mong mamahalin si Rowan na. Lawrence, please, stop. Pwede ba kitang ipaglaban? Please? Mahal na mahal kita eh. Nauna lang yung Roman na yan sa pagmamahal sa'yo ng 1 taon. Nagulat ako sa biglaan niyang pagsigaw. 5 years. 5 taon, Dion. 5 taon kong dinadala ang sakit na to. All because of you. Ikaw na kailanman ay hindi naging akin. Bawat sandali hindi tumigil sa pagbuhos ang aking masaganang luha. Bakit ba kasi ikaw pa? There are lots of gorgeous ladies out there. Pero bakit ikaw pa? Ikaw na hindi na malaya. Hindi ko na mapigilang humagulhol nang marinig ang huli niyang sinabi. Lawrence, mahal kita. Pero hindi kita maaaring patuloy na mamahalin. Dahil may isang Rowan akong iniwan sa Pilipinas na kailangan kong balikan. He loves me more than I loved him. He deserves my love again, whatever it cost. Tinalikuran ko si Lawrence sa gitna ng kanyang pagluha. Ayaw ko na rin manatili sa harapan niya dahil baka humagulhol pa ako roon. Hindi ko inaasahang magiging masakit ang araw na to. Wala naman akong ibang mapagsasabihan, kundi ang aking diary lamang. Kaya agad ko na ring isinulat ang nangyari, habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking masasaganang mga luha. Inasikaso ko na ang aking passport para makauwi ng Pilipinas. Masakit man, pero kailangan kong gawin. Hindi ko sinabi kay Lawrence ang schedule ng flight ko para hindi na niya ako mapigilan. Nag-resign na rin ako sa hospital. Lumipas ang ilang araw. Nakabalik na nga ako. Parang wala pa rin nagbago sa bansang pinagmulan ko. Ang nagbago lang ay yung nararamdaman ko ngayon at kung sino ang lalaking nilalaman ng puso ko. Ilang araw na rin magmula nung nakabalik ako rito sa Pilipinas. Sa wakas ay nagawa ko ng takasan ng nararapat. Kaya lang, bumalik akong hindi nabuo. Dahilan upang hindi ko maipangako sa aking sarili na muling mamumuhay ng maligaya. Maging sina mama at papa at ang kapatid ko, nagtataka na rin sila kung bakit ang tamlay-tamlay ko ngayon. Nagulat na nga sila sa biglaan kong pag-uwi dahil wala akong pasabi, pero mas nagulat si Rowan. I may be back but I left my heart in Australia. Hindi ko rin sinasadyang maiwan doon ang pinaka-iingatan kong diary. Tuloy, wala na akong mapagsasabihan ng aking hinagpis. Pilit ng ngiti na lamang ang makakaya kong iguhit sa aking labi. Bawat minutong lumilipas, naglalaro sa aking isipan ng mga alaalang mayroon ako kasama si Lawrence. Dahil sa kahibangan kong to, para bang hindi ko na napapansin ang pamilya ko, maging si Rowan, kahit nandito na ako sa tabi nila
I know it sounds unfair to my boyfriend, but what can I do? Is there anything I can do? Sa mga pagkakataong pinipilit kong wag isipin si Lawrence, lalo lamang akong nahihirapan. Dahil papasok at papasok pa rin siya sa makasalanan kong isipan. What's bothering you, love? Penny, for your thoughts? Biglang tanong ni Rowan. Bigla akong napukaw mula sa pagmumuni-muni. At maling umakto na tila walang anumang bumabagabag sa akin nang biglang nagtanong si Rowan. No, nothing. Tugon ko habang pilit itinutuon ng atensyon sa ibang bagay. Upang maiwasan ang mga possible niyang dagdag na mga katanungan, nagkunwari akong natutuwa at abala sa panonood ng magagandang tanawin sa paligid. Kasalukuyan kaming nasa hanging bridge, malapit sa aming bahay. Below is the Osloa River with small boats each side. Napuno ng mga tanim ng niyog ang kaliwang bahagi ng ilog. Samantalang, iba't ibang uri ng matatahig na puno naman ang nasa kabila. Napakaganda ng tanawan sa paligid. Pero, itong taksil kong isipan, si Lawrence pa rin ang inaasam kong makasama rito, kahit si Rowan naman ang nasa aking tabi. Sa mga sandaling to, hindi ko inaasahan ang biglang pagluhod ni Rowan, kasabay ng kanyang pagtingala sa akin, habang isinusuot ang matamis ngunit tila kinakabahan niyang ngiti. Maya-maya pa, hawak na niya isang bagay na gumulantang sa akin. Ang bagay na mistulabang pansamantalang nagpaalis ng aking kaluluwa mula sa aking katawan. Isang singsing. Dion, my love, can you be my lifetime partner? Mababakas ang matinding kaba sa mga mata ni Rowan habang binabanggit ang mga katagang to. Rowan, ano ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong. Ramdam ko ang panginginig ng aking kamay. Hindi ko inaasahan gagawin to ni Rowan ngayon. You're not going back to Australia. If you will, I will make sure we're going together. Hindi ko na kayang tiisin na wala ka sa aking tabi, love. Mahal na mahal kita. So please, marry me. Mahaba niyang litanya. Heaven knows how I want to run away or even disappear in front of him right now. Nananatili lang ako nakatulala habang sinasalubong ang mga mata niyang puno ng pag-asa. I am literally out of words. I cannot find even a single word to respond. Gustong-gusto kong tumanggi without directly telling it to him. But I don't know. Siguradong masasaktan siya. Lalo na't oo ang inaasahan niyang isasagot ko. Makalipas ang ilang sandali, may isang butil ng luhang tumulo sa aking mga mata. Hindi ko na malayang napailing ako. Dahil doon, nagkaroon si Rowan ng ideya sa kung ano ang aking isasagot. Hindi ko man sinasabi ng direkta, pero sigurado akong nababasa niya yun mula sa aking mga mata. Kaya lang, bigla akong naalala ang dahilan kung bakit ako umuwi rito sa Pilipinas. Oo nga pala, nandito ako para ibalik ang pag-ibig ko para kay Rowan. Dahil dito, nagbitiw ako ng isang sagot na sobrang labag sa aking kalooban. Of course! Let's get married, love. Tugon ko, pagkatapos siyang paghintay ng ilang minuto. After the unexpected marriage proposal, I know I am more than broke. Dumating ang araw sa paghingi ni Rowan ng permiso mula sa akin upang ipatayo ang kauna-unahan naming tahanan. Nung sa gayon, ay magagawa na namin magsama pagkatapos ng kasal. Labag man sa aking kalooban, hindi na ako tumanggi pa. Marahil, matututunan ko siyang mahalin muli sa loob ng ipapatayo naming bahay. Kasalukuyan kami nagla-lunch date na Rowan sa labas at sinubukan kong maging masigla.
Pinilit ko ang sariling pahalagahan ng ambience ng eleganteng restaurant na to. Para lang maging perfect ang date naming dalawa for our 7th anniversary. Do you love it? Tanong ni Rowan. Patungkol sa mga pagkaing titikman ko lang. Ngumiti ako at saka tumango. Do you love the whole area, love? How's the decorations? How's the overall setup? Sunod-sunod niyang tanong muli. All good. Tugon ko. Napaka-romantic ng lugar. May violinist pang tumutugtog ng isang musika. Nang matiyak na Rowan na nagustuhan ko ang lahat ng kanyang inihanda, nagsimula na rin siyang kumain. Sobrang excited na akong gawin yun, Dion. Finally, magagawa ko ng pinakapaborito kong proyekto. I am so glad to fulfill my promise to you back then. Natupad din ang pangako kong maging engineer sa sarili nating magiging bahay. Dagdag niya pa. Isinisigaw ng kanyang mga mata kung gaano siya kaligaya. Are you excited as well, love? Tanong niya nang mapansing panay ngiti. Tango lang ako. Oo naman, hindi na nga ako makapaghintay eh. Tugon ko. Dinampot ko ang wine glass at saka uminom ng konti sa laman na to. Sa isip ko pa, hindi na ako makapaghintay. Nalalo pang madurog. Rowan is busy planning our house. He exerts too much effort to make it masterpiece. Pero nakaya niya pa ring hatiin ang kanyang oras sa pagitan ko at ng magiging bahay namin. Higit kong nararamdaman kung gaano kalaki ang pagmamahal niya para sa akin. But here, I am still feeling the guilt all over my being. This past few weeks, napagtanto kong mahihirapan akong ibalik ang aking pag-ibig para kay Rowan. Kung si Lawrence na ang laman ng puso ko. Bago ko magawang mahalin muli ang isang tao, kailangan munang limutin ng aking puso ang isa pa. Kaya ang una kong gagawin ay kalimutan si Lawrence at piliting mawala ang pag-ibig na ito para sa kanya. Sisimulan ko ito ngayon mismo o magtatagumpay akong kalimutan si Lawrence. Doon ko namamahalin muli si Rowan. However, the thought of forcing myself to forget the man I love makes me feel like I am giving myself a misery. I have made up my mind, but my heart won't cooperate. Lawrence, isa kang duwag, napakaduwag mo. Sigaw ko. Nasa harap ako ng karagatan ngayon habang nakayapak sa dalampasigan. Mag-isa lang ako rito. Hindi mo na rin lang ako ipinaglaban? Can you now please stop making my life miserable? Get lost! Gusto kong makakalimutan ka na ng tong puso ko. Kasabay ng aking muling pagsigaw ay ang malakas na paghampas ng alon sa dalampasigan at ang pag-ihip ng malamig na hangin. Nilipad nito ang nakalagay kong buhok, maging ang unang butil ng luhang tumulo mula sa akin na mamagang mga mata. Is there a medicine to heal a broken heart, Dr. Lawrence? Pagpapatuloy ko pa. Niliramdam ng karagatan ng aking paghihinagpis. Pakawari ko, sinasalo nito ang bawat katagang aking binibitiwan. Bakit ang hirap mong kalimutan? Wala yatang gamot sa pusong durog eh. Sa tingin ko, ikaw mismo ang gamot. Ikaw lang ang makakagamot sa puso ko. Nakakainis ka talaga. Hindi ko na mapigilan pa ang sabay-sabay na pagbuhos ng aking masasaganang luha. Maging ang mapalod sa buhangin. Para na akong tanga rito, habang kinakausap ang karagatan na para bang nandito si Lawrence. Humahagulhol ako ng humahagulhol at hinayaan ng sariling ilabas ang lahat ng tinik na nakaturok sa aking suwail na puso. Ang puso ay hindi marunong makalimot. Isang pamilyar na boses ang gumulantang sa aking paghahagulhol na naging dahilan ng biglaan kong pagangat ng tingin sa pinanggagalingan ng nasabing boses na yon. Nang makita ko kung sino to, parang huminto sa pagpintig ang aking puso.
Tila ba nakalimutan ko na kung paano huminga sa mga sandaling to dahil sa matinding gulat. Rowan? Nauutal kong tanong. Ramdam ko ang pamumutla ngayon. What are you doing here? Dagdag ko pa. Hindi ko na malaman kung anong gagawin nang makita ang sakit sa kanyang mga mata. Maging ang peke niyang ngiti. Sigurado akong narinig ni Rowan ang lahat ng mga sinabi ko. Dahilan ng aking pagkataranta. Napakabuti mo Dion. Wala kang katulad. Wika niya na hindi ko naman maintindihan. Nagsimulang madurog ang puso ko nang makita ang mga luhang nagsimulang tumakas mula sa kanyang mga mata. Gayon pa man, pinipigilan niya ang sariling umiyak ng tuluyan. Labis akong nasasaktan para kay Rowan. Maya-maya pa muli na naman siyang nagsalita. Kahit hindi na ako, I still want to thank you for choosing me, Dion. Saad niya. Rowan, please, listen to me first. Huwag kang mag-alala, love, dahil alam ko ng lahat. Putol niya sa sasabihan ko. Kinakabahan man, kumunot pa rin ang aking noo sa kanyang sinabi. Naging hudyat ito upang ipagpatuloy niya ang pagsasalita. 4 na taon na nakalipas magmula nang malaman kong tungkol sa inyo ni Dr. Lawrence. Alam niya rin na may alam ako. Kaya nga hindi kanya niligawan. Dahil nararespeto niya ang katotohanan ng pagmamayari na kita. Mahabang pahayag ni Rowan. Pilit kong inintindi ang kanyang mga tinuran. Ngunit tila nangihina ang aking isipan sa pagtanggap ng mga naririnig ko ngayon. I'm sorry, Dion. I am very sorry for making you suffer all through the years. Hindi na niya napigilan pa ang humagulhol. Habang ako'y tila nakalutang ang isipan sa hangin. I should have given you the freedom you deserved. Nung una pa lang, hindi sana kita pinahirapan sa loob ng maraming taon. Hindi ka na sana lumuluha gabi-gabi. Sa pagpilit mo sa sarili mong wag mahalin si Lawrence dahil sa akin. Patawad, mahal ko. Patawad. Sabay naming inawit ang ritmo ng paghagulhol. Hindi ko na talaga napigilan ang masaganang pag-agos ng aking luha. I was so selfish, Dion. Nagpanggap akong walang nalalaman para lang patuloy pa rin kitang angkinin bilang girlfriend ko. Hanggang sa naging fiancé na kita. Mahal na mahal kasi kita eh. Sobrang mahal kita, Dion. I'm so sorry, love. Kusang humakbang ang mga paa ko at agad na niyakap si Rowan. Sinalo ko ang nangihina niyang katawan dahil sa pag-iyak. Shh! It's not your fault, Rowan. It's mine. Saad ko. No, Dion. It's me who makes you suffer. Dahan-dahan siyang kumalas mula sa pagyakap sa akin at hinawakan na magkabila akong pisngi. Sinalubong ko ang mamula-mula niyang mga mata. You are free now, love. It's time for me to set you free. Bigla niyang usal na ikinagulat ko ng gusto. What do you mean, Rowan? I am doing this because I love you. Alam kong isang tao lang ang may kakayahang gamutin ang puso mong nadurog dahil sa pagpilit mong mahalin akong muli. Masakit mang isipin pero kailangan kong tanggapin na si Dr. Lawrence na ang makakapagpasaya sa iyo ngayon. Hindi ko na nga nakita ang tunay mong ngiti magmula nang bumalik ka rito sa Pilipinas. You became the saddest person, Dion. At ayaw kong magaganyan ka ng dahil lang sa akin. Kaya ngayon, pinapalaya na kita. You deserve to be happy, love. Muling rumagasa ang aking mga luha. Agad ko rin siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Masaya ako sa sinabi ni Rowan. Pero nasasaktan din ako dahil alam ko kung gaano ito kasakit para sa kanya. Gayon pa man, hindi ko mapigilang magpasalamat. Thank you, Rowan. Napakabuti mo ring tao. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko. Bulalas ko habang umiiyak pa rin. Ngumiti siya ng matamis. You don't need to ask for your forgiveness, love. I admit, I was mad. Pero hindi nagtagal yon. How can I hate the woman I love the most? Aniya.
This man is Inda the man. I'm glad. I used to love him. Nang kapwa kaming bumitiw sa yakap, nagpaalam na siya upang umalis. Ngunit ilang hakbang lang ang layo niya mula sa akin nang lingunin niya ako. I almost forgot may 2 bagay pa pala akong hihilingin sa'yo. Wika niya. Muli na namang nanubig ang kanyang mga mata, kasabay ng pagguhit ng mga pilat niyang ngiti. Ano yun? Tanong ko. Please, do not replace me as an engineer to your house. Gusto kong ipagpatuloy ang pagpapatayo sa bahay na yon hanggang sa matapos ito. I still want to fulfill my promise to you, Dion. Maaari ba? Tura niya. Automatiko akong napangiti at sunod-sunod na tumango. And the other one is? Tanong ko. The scrapbook. Can I have it? Iyon na lang ang pambawi mo sa akin sa bahay na ireregalo ko sa inyo ng doktor mo. Dahil sa sinabi niya, bahagya akong natawa. Nakuha pa niya magbiro sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso. Without any doubt, tumango ako ng ilang beses. Hindi ko man ginawa ang scrapbook na yun para ibigay sa kanya. Marahil, ay doon na rin ang patutunguhan ng mahalagang bagay na yon. After granting Rowan's wishes, I finally bid the farewell. Tumalikod na siya at tumakbang palayo sa akin. Hindi ko man nakikita ang kanyang mukha, pero alam kong lumuluha siya ng gusto ngayon sa bawat paghakbang niya palayo. Dahil dito, nasasaktan din ako para kay Rowan. I will pray for the soonest healing of your heart, Rowan, since you are my first love. Naniniwala ako na balang araw ay mahanap ka pa rin papalit sa akin dyan sa puso mo. Magiging masaya kang muli. Bulong ko, habang pinagmamasdan siya naglalakad papalayo. Nang mawala na si Rowan sa paningin ko, biglang sumagi sa aking isipan si Lawrence. Hang on, doctor. I'll be there. Bulalas ko bigla. Sana sa aking pagbabalik may babalikan pa ako. Sana. Kinaumagahan handa na ang lahat para sa aking pagbabalik sa Australia. Kasalukuyan na nga kaming nasa airport. Dion anak, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Mama. Oo nga anak, sigurado ka na ba sa nararamdaman mo? Sunod namang tanong ni Papa. Ngumiti ako. Opo ma, pa, si Lawrence na po talaga ang mahal ko. Sagot ko pa. Sana may babalikin ka pa roon ate. Hangad kong maging masaya ka. Uy ka naman ang bunsong kapatid ko. Nagpasalamat na ako sa kanila. Sige na po, aalis na ako. Mag-iingat kayo. Mag-iingat ka rin anak. Tugunin na Mama at Papa. Makalipas ang ilang oras, nakarating na nga ako muli sa airport ng Australia. Agad ako naghanap ng sasakay maghahatid sa akin sa hospital kung saan ako nagtatrabaho dati. Isa't kalahating oras ang aking ginugol bago narating ang hospital. Hindi ko mapigilang kabahan habang mabilis na naglalakad papasok sa gusali at dumiretso ko agad sa opisina ni Lawrence. Nurse Dion, you're back! Binabati ako ng mga kasamahan kong nurse, maging ng mga doktor, kaya't ginantahan ko rin sila ng isang pagbati. Nang marating ko na ang tapat ng pinto ng office ng taong minamahal ko, I stopped for a moment. Huminga muna ako ng malalim para malabanan ang kaba sa mga sandaling to. Maya-maya pa, kumatok na ako. Naghintay ako ng halos 5 segundo pero walang tumugon, kaya kumatok akong muli. Kaya lang wala pa ring tugon mula sa loob. Kinakabahan man, pero napagdesisyonan kong pumasok na lamang. Kaya't dahan-dahan kong binuksan ng pintuan habang patuloy na nilalabanan ng kaba sa aking dibdib. Pagkapasok ko, labis akong nanlumo nung makitang walang tao sa loob. Kakaasar naman, nasayang lang ang kaba ko. Wika ako. Lumabas na ako at naglakad patungo sa operating room. Nagbabaka sakaling naroon siya.
at ginagawa ang kanyang tungkulin. Nais ko lang siyang silipin at saka ako nakakausapin pagkatapos ng kanyang trabaho. Pero wala siya roon pagkarating ko. Tuloy ay agad akong nanlumo. Lawrence, nasan ka ba? Naiinis kong tanong sa kawalan. Kung maaari ko lang sana siyang tawagan, ginawa ko na. Kaya lang nais ko siyang sorpresahan sa aking pagbabalik. Wala na akong ibang magawa kundi ang maglakad muli. Sa kabutihang palad, nakasalubong ko ang may katandaan na naming head nurse sa hallway. Kaya't walang atubili ko siyang tinanong. Good morning, head nurse. Have you seen Dr. Lawrence Aldari? I humbly asked. Ngumiti naman siya. Oh, you're back. Yes, you are. Welcome back, Nurse Dion, but I'm sorry. I haven't seen him. Aniya. Dahil sa sinabi niya bumagsak na ang aking balikat. Marahil kailangan ko ng libutin ng hospital na to. Mahanap lang siya. Magpapasalamat na sana ako nang muli siyang magsalita. Well, this past few months, I noticed Dr. Lawrence being so different. Komento niya na nagpakunot sa noo ko. He barely talks. He gives no attention to everyone excluding his patients. I also barely seen him in the cafeteria. I'm sure he's been skipping his meals. Dagdag pa ni head nurse. Bawat katagang binibitiwan niya ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa aking puso. Nagpasalamat na lang ako tumalikod na sa dati kong head nurse. Habang naglalakad ay isang ideyang pumasok sa aking isipan. Hospital Garden, bulalas ko. Tama, natitiyak kong naroon siya. Lalo pat yun ang paborito niyang spot sa hospital na to. Nasa harapan ng hospital ng garden. Kaya kaagad ko na itong tinungo. Ilang hakbang lang ang tinanga ko. At sa wakas ay narating din ang makulay na hardin. Nilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Nang masilayan ng likuran ng isang lalaki nakaupo sa upuan habang nakasuot ng lab gown, agad na tumibok ng mabilis ang aking puso. It's him. Walang dudang si Lawrence yun, kaya't dahan-dahan akong humakbang patungo sa kinaroroonan niya. When I finally make myself nearer to him, my heart goes wild. Good evening, doctor. Kinakabahan kong bate habang nakaharap sa likuran niya. Good evening. Mabilis niyang tugon. Batid kong hindi niya agad nakilala ang aking boses. Ngunit hindi nagtagal, ay dahan-dahan siyang humarap sa akin. Kitang-kita ang matinding pagkagulat sa kanyang mga mata. Dion, ikaw? Naharaw ng walang katumbas na gulat sa kanyang ekspresyon. You came back? Dagdag niya pa. Agad na namula ang kanyang mga mata at nangingilid ang luha. I find no words to respond. Sa halip, naluha na lamang ako. Pinapahiwatig nito kung gaano ako nangulila sa kanya. Pinahiran ko ang butil ng aking luha sa pisngi at saka ngumiti. Good evening, Dr. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil bigla ko nalang naramdaman ang mahigpit ng pagyakap sa akin. Dahil dito, lalo akong naluha pero pilit ko pa rin pinigilan. Dion, ramdam ko rin ang pananabik niyang ito para sa akin. Kusang pumikit ang aking mga mata upang higit na maramdaman ang init ng kanyang yakap. Niyapos ko rin sa kanyang katawan ang aking mga braso. Dion, nagsimula nang mabasag ang kanyang boses. Siguro dahil hindi niya inaasahang makita akong muli. I miss you, Doc. Hindi ko na napigilan pa ang sariling ilabas ang nilalaman ng aking puso. Maya-maya pa, maingat siyang kumala-sumala sa mahigpit na yakap. Hindi ka na sana bumalik dito, Nurse Dion. Wika niya na gumulat sa akin. Hindi ko inaasahan ngayon ang sasabihin ni Lawrence. Kay himigin ng lubang seryoso ang tono ng kanyang boses. Hindi ako makapagsalita. Nagtatanong ang aking mga mata kung ano ang nais niyang ipahiwatig.
You're late. You are 3 days late. Dagdag niya pa. Pero hindi ko pa rin maintindihan ang gusto niyang sabihin. What are you saying, Lawrence? Sa wakas, nagawa ko rin magtanong. You're 3 days late. Pag-uulit niya pa. Hindi ko mapigilan ang kabahang muli, lalo na't maraming mga bagay ang biglang naglalaro sa aking isipan. What do you mean? Kusang kumayom ang aking kamao dahil sa kaba. Kinakabahan sa kung ano man ang isasagot niya. After taking a deep breath, he slowly raised his left hand and put it down after a few seconds. The movement take my soul away from me. Tahimik kong hiniling na sana'y mali ako. Sana ay mali tong iniisip ko ngayon. You're engaged. And now, I'm married. I am married 3 days ago, Dion. Ang tinuro niya'y tila nagpapako sa aking kinakatayuan. Sumuntok sa aking puso, sumampal sa aking isipan, at mistula ring bumawi nitong hirap kong buhay. Nagugulat, naguguluhan, nasasaktan, nadudurog, nabibigo. You were just kidding, right? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Lawrence. Nagsimula nang pumuyok ang aking boses at nagbabadya na ring umagos ang masagana akong luha. Hindi ito totoo. Hindi maaaring magkatotoo to. Usal ko. Hindi ko man nakita ang pagiging seryoso sa mga mata ni Lawrence. Hindi ko pa rin mapigilang masaktan. Naririnig ko ang pagsisimula ng aking hikbi nang may isang boses ang gumulantang sa aking pagluha. Kasabay ng boses ni Lawrence. What the heck are you saying to my ex-fiancé, dude? Automatikong umangat ang aking paningin habang pinapahira ng luha. At labis na nagulat sa nangyayari ngayon. Nagulantang ako nang makita si Rowan. Marahil ay nahulaan na nang itatanong ko kung bakit siya naririto, kaya't kaagad na niyang sinagot. I'm here because I want to. Pre, huwag mo nga binibiro ng ganyan si Dion. Saad pa ni Rowan. Muli na naman ako naguguluhan sa mga nangyari. Dahil sa pagkalito, usa akong tumahan. Good evening, Engineer Rowan. Turo ni Lawrence. Nakipag-handshake siya sa aking ex-fiancé. Nice to finally meet you in person. I am Dr. Lawrence Aldari, a surgeon. A handsome surgeon. The most handsome surgeon and... Huminto muna si Lawrence sa tumingin sa akin bago ibinalik ang paningin kay Rowan. And the real owner of Dion's heart. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa tinuro ni Lawrence. What a childish doctor, komento ni Rowan. Hindi ko na mawari kung ano ang nangyayari, kung kaya't pinili kong magsalita upang itanong ang mga bagay na gumugulo sa aking isipan. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari ngayon? Humakbang si Rowan papalapit sa akin bago sumagot. Ask that doctor. Aniya, saka itinuro si Lawrence. Napasunod na lang din ako. Lawrence, linawin mo nga ang isipan ko. Are you really married? Kunot noo kong tanong. I love you, tugon niya naman. Nagulat ang buo kong pagkatao sa sinabi niya, kaya't automatiko akong natigilan. Hindi ko mapigilang ngumiti. Isip bata, narinig kong bulong ni Rowan. Dito ka nga sa tabi ko, Nurse Dion. Biglang hinawakan ni Lawrence ang aking pulsuhan at hinila ako papalapit sa kanya. Dahil nalilito ako sa mga nangyayari ngayon, hindi na naman ako makapagsalita. Maya-maya pa'y hindi ko inaasahang mula sa aking pulsuhan ay dumaos-dos pa ibaba ang kamay ni Lawrence patungo sa aking kamay. He then intertwined our hands habang matalim na tinititigan si Rowan na ngayon ay nagpipigil na ng ngiti. Pagkatapos ay dumako ang paningin ni Lawrence sa akin. Dion, panimula niya.
Hinintay kong ipagpatuloy niya ang pagsasalita, ngunit tinitigan niya lang ako gamit ang naiinis niyang mga mata. May gusto ka bang ipaliwanag, Lawrence? Tanong ko. Ganun na lang ang gulat ko nang suminghal siya. Bakit pa ba kasi hindi mo pinigilan ang gunggong na engineer na yan na ibalita sa aking engaged na kayo? Bigla niyang singhal. Gulat kong nilingon si Rowan. You did? Nagkibit balikit lang si Rowan saka bahagyang tumawa. Why? Do you want us to continue our engagement, Doctor? Pangaasar pa ni Rowan kay Lawrence. Do you want me to end our existence, engineer? Ganti naman ni Lawrence. Naiinis ako sa mga tinura nila. Baka naman gusto niyo na magpaliwanag ano? Wika ako sa may kalakasang tono na siyang ikinatawa ni Rowan. Bigla akong naramdaman ang paghigpit ng paghawak ni Lawrence sa aking kamay. I am sorry for what I have said a while ago, Dion. I am not married and will never be married unless you're the bride. Of course, wika niya. Dahil sa narinig ko, agad kong binawi ang kamay kong hawak niya. At ginamit ito upang bigyan siya ng isang malutong na hampas. Ow! Is that your love language? Pangaasar niyang tanong sa akin. Bakit mo ba sinabi yun? Naiinis kong tanong. I am expecting the answer from Lawrence. Pero, binibigyan niya lang ako ng nakakainis ng ngiti. What now, Doctor? Tanong ko, habang nakataas pa ang aking kabilang kilay. Biglang yumuko si Lawrence at dinampot ang isang parang notebook na naroon sa upuan na inuupuan niya kanina. Agad akong naalerto nang makita ang bagay na yon. Ang diary ko! Bigla akong sigaw nang mapagtantong hawak ni Lawrence ang pinakaiingatan kong bagay. Makahulugan ang kanyang mga ngiti. Pasensya na, pero binasa ko na rin ang lahat ng yan. Aniya. Automatiko akong nataranta. Mabilis kong sinubukang kunin ang diary ko mula sa kanyang kamay. Pero mabilis pa sa gitlat niya itong itinaas. Tuloy, hindi ko na magawang abutin kahit paanong pilit ko. Give it back to me. Singhal ko. Pero imbes na ibigay sa akin ay binalingan niya si Rowan. Nakita mo to, dude. Hawak ko lang naman ng diary ng taong mahal ko. Na mahal din ako. Now, can you disappear from our sight? I am afraid I might see you in crying bloods. So damn jealous. Go home now, engineer. Lawrence said. Tuluyan na nga siyang naging isip bata. Tumawa na lang si Rowan sa ikinikilos ni Lawrence. Bakit? Mayroon din bang 100 poems at maraming pictures ninyo na magkasama ang diary na yan? Ganting tanong ng ex-fiancé ko. Hindi ako makapaniwalang pumatol na rin siya. Dahil sa tinanong ni Rowan ay kumunot ang noo nitong doktor sa tabi ko. Dion, anong pinagsasasabi nitong sasakan sa pangat mong ex? Bahagi akong natawa kaya't hindi ka agad ako nakasagot. Na magsasalita na sana, hindi ko rin naituloy dahil naunahan na ako ni Rowan. She made a scrapbook named How Engineer Rowan Built My Heart. May 100 na tula lang naman yon ay sinulat niya para sa akin. May mga litrato din namin habang magkasama kami. Ni Rowan. At ibinigay na nga niya sa akin ang scrapbook na yun, Dr. Lawrence. Dagdag pa nito na may halong pangaasar. Tiningnan ko si Lawrence at nagulat ako nang masilayan ang nakakamatay niyang titig sa akin. What? I ask. Damn it, Dion. Paalisin mo na rito ang pangat mong ex kung ayaw mong operahan kayo ng gising. Bumaling ang kanyang paningin kay Rowan at doble na ang talim nito ngayon. Tila isang leon na kahit anong oras ay pwedeng kitalan ng buhay si Rowan. I am not here for you, doctor. I am here to see the sweetest and genuine smile of my Dion. The smile that I haven't seen since she met you. Besides,
Seeing her smile is my own way of moving on. Dahil sa sinabi ni Rowan, ay hindi ko mapigilang maramdaman ng awa. Ngunit kaakibat pa rin ito ang pagpapasalamat ko para sa kanya. Thank you, Engineer Rowan. Hindi ko rin inaasahan ang sinabi ni Lawrence. Biglayat ang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Subalit, higit kong hindi inaasahan. Ang bigla niyang paghila sa akin palapit sa kanya upang bigyan ako ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap ng pananabik. Yakap na puno ng pagmamahal. Don't you ever leave me again, Dion, my nurse. My heart can't afford to die for the second time. Bulong ni Lawrence, pero sapat lang para marinig ko. I hugged him back and closed my eyes to feel the start of my heart's healing. I am now taking my human medicine. Hindi mapigilan ng aking luhang pagtulo sa gitna ng pagbubunyi nitong aking kalooban. When I opened my eyes amidst the hug, I see Rowan slowly unbuttoning his jacket while smiling at me. Bahagyang kumunot ang aking noo dahil sa ginagawa niya. Ngunit agaran din ako napangiti nang tumambad sa akin ang nakasulat sa suot niyang damit. Live a happy life with your doctor, my nurse. Iyon ang nakasulat. Agad akong tumango at ginantian siya ng isang matamis na ngiti. Ang ngiting inaasam niyang makita sa naging dahilan kung bakit siya naparito ngayon. Hindi nagtagal, tumalikod na si Rowan at nagsimulang humakbang palayo hanggang sa nawala na siya sa aking paningin. Rowan, I am proud to say that you are my first love, bulalas ko. Dahan-dahang humiwalay si Lawrence mula sa pagyakap at hinawakan na magkabila niyang malalambot na kamay ang aking pisngi. How about me? Aniya. Tumawa ako dahil mababakas na naman sa kanyang mukha ang matamis niyang paninibugho. Sasagot na sana ako nang bigla siyang magsalita. I don't know. I am so in love with you, young lady. Saad niya. Aba, malay ko. Sigurado dahil ang ganda ko. I love you. Natigilan ako. Mali na naman nagsiliparan ng mga paru-paro sa aking tiyan. Akala ko ba namatay na ang mga to? Saka siguro dahil uso ngayon na magmahal ng best friend. I love you, Dion. Tapos, lalo mo pa akong minahal nung iniwan kita rito. I love you. Ano ba? Kanina ka pa. I love you na ako ng I love you tapos ginaganyan mo ako. Are you disrespecting my love for you now? I can't believe this. Mahaba niyang singhal. Hindi ko mapigilang humalakhak. Dahil sa mukha niya nakasimangot. Mabuti na lang at may dumating na ambulansya. Kaakibat ng malakas nitong tunog. Obviously, there is an emergency. What now, Dion? Naiinis na niyang tanong na ikinatawa ko ng husto. I think you have a new patient, doctor. Wala na akong sinabi pat, tumakbo na papasok sa hospital. Hoy, Dion! Ang sabi ko mahal kita. Hindi mo ba alam kung anong tamang sasagot doon? Ano ba? Hintayin mo nga ako. Muntik pa akong madapa dahil sa nakangiti at kakatawa bago tinulungan ng mga health workers. My best friend, my doctor, the second person I fell in love with, and definitely my last, my own true love, Lawrence Aldari. And I am his nurse eternally. We will be together